We're talking to the Assistant Chief of DTI's Surveillance and Monitoring Division, Joel Buwag. Welcome to Storycon, Mr. Buwag. Hello, good afternoon to all of you. Magandang hapon po sa mga nanonood po ng Storycon. Magandang hapon, sir. Hello. Sir, tama ba intindi namin dun sa Pangulo? Expected no price movement, well, at least with some expecting no price movement for at least 1 or 2 months. Is that a feasible, thing to hope for? Pumunta na ba yung presidente oo. sa palengke? Last Monday po nakipag-meeting po yung aming pong Secretary Cristina Roque sa mga manufacturer at pinangako po nila na within 30 to 60 days hindi po sila magtataas ng mga pangunahing bilihin. Kanina po si Pangulo po umikot sa isang canned goods company at pinangakuan din po si Pangulo ng 30 to 60 days po hindi po sila magtataas ng presyo. Mr. Buwag, nakapunta na ba kayo ng grocery these past few days or palengke? Yes po. Yes, Opo, nagtaas sila Nagtaas sila. May penalty ba sila pag nagtaas? Opo, may penalty po yun. Ang rule po natin dito, under po sa Price Act o RA 7594, klaro po doon, pag po nakasuhan kayo ng profit hearing o yung inyo pong binebenta ay mas mataas ng 10% from the previous month, pwede po kayong kasuhan ng profit hearing at meron po itong fine na 5,000 to 2 million pesos or imprisonment of 5 years to 15 years. But, Yung mga gas stations ba pwedeng kasuhan ng profiteering? Pwede po, pero po yan po yung under po ng Department of Energy. Sir, can we come back to your point about profiteering sa groceries and retailers nationwide? I mean, how do you even prove profiteering? Because if you look at their operations, nagtaas na rin yung expenses nila for shipping, transportation, manpower, etc., etc. So how are you going to prove profiteering in this case? Okay, ang first naman po namin ini-issue, in case po na sila magkaroon ng presyo na above suggested retail price, nag-issue po kami ng letter of inquiry kung saan kailangan po nila magpaliwanag kung bakit po sila above SRP. Depende po kung ano po ang sagot nila doon. If ever po ito po ay sabihin na natin katanggap-tanggap, ibibigay po ito namin sa Policy Bureau namin, yung Consumer Protection and Advocacy Bureau, para po ipaliwanag din nila sa manufacturer bakit nagkaganito. Kasi po, ang sabi ko nga po kanina sa simula, nangako ang ating mga manufacturer na hindi sila magtataas ng presyo. But Ano po ang penalty? Para po sa ating mga tigapakinig, paano nyo po sila tutulungang makita o mabunyag kung itong mga ito ay nagtataas ng presyo para ma-report sa inyo at saka sa media? Ano yung ibig sabihin na lalabag sa SRP? Opo. Sa ngayon po, meron po tayong SRP bulletin po na nasa website po namin, dti.gov.ph. Nakasulat po kung ano po yung mga produkto under ng SRP, katulad po ng mga Bigas. instant noodles, sardinas, tinapay, gatas, kape, bottled water, asin, detergent bar, at kandila. Yung pong bigas po ay under po sa Department of Agriculture. Pero sa cloud din po yan, under ng Price Act. Nasa website po namin yan. Wala pong, madali naman po. Tumawag lang po sila sa DTI 1384 para po i-report nila kung saan nilang nakitang tindahan yon at kayo po yung aming papupuntahan. Ano po ang penalty kapag ano ninyo? For profiteering or hoarding or kung ano man yan? Opo, tatlo po yun sa illegal price manipulation under po ng Price Act. Kanina, sabi ko nga po, may fines po itong 5,000 to 2 million pag napatunayan po. At may imprisonment pa po ito ng 5 years to 15 years. So it's a criminal offense, ha? Yes po, Criminal offense, pero ha? under po sa court. Meron na Sir, ba? yung cut-off po, kung titignan mo yung mga presyo, yung cut-off dapat is 10% ng ang increase from the previous month. Yun ang kailangan bantay namin kung umakyat ng 10% dun sa nakaraang buwan. Pero to be fair din po does it factor in the war? Oo, to be fair din to the grocery people and the people sa palengke, hindi kaya apektado rin sila ng transportation and cost. Logistics cost. Baka naman mamaya maganda naman na merong control dun sa presyo, pero baka naman mamaya hindi siya realistic. Ilan po? Hindi rin siya fair. Nung March 11 po na Senate hearing po, umating po yung aming kalihim at sinabi nga po niya na ang possible pong itaas ng produkto ng mga pangunahing produkto po ay yung logistic
cost. Nandun po yung malaking problema natin. Kaya nga po, ang hinihiling po niya ay sana ay kung kayang isuspend muna temporarily yung pong cost share o cost, what you call this, fourth share at yung pong ating toll fees para po medyo kahit paano mabawasan natin yung pagtaas ng presyo ng bilihin. But of course, Pwede nyo bang i-request yan sa mga gas stations? Dahil sila yung pinakamalaki ang tinaas eh. DOE nga yun. Hindi, ng gobyerno. Hindi ba nila pwedeng Ano ba? gawin yan? Sila pinakamalaking tinaas eh, kaya tumataas ang presyo ng bilihin eh. More than 10%. Oo. Opo. 100% na eh. Yeah. Pero iba yata Hindi, po ang magkakaroon daw ng magaling sa DOE. 2-month discount. Ang toll concessionaires, they announced already, they will have a 2-month discount for freight transport sector lang naman. But coming back to your suggested retail price, so dun sa Senate hearing, pinakausapan na, but that's all it is. Pakiusap lang yon, because again, we keep coming back to the fact that we're in a free market, in which case the government cannot impose price ceilings unless President Marcos declares an emergency, a state of emergency. So wala pa naman yon. So at this point, I mean, how are you going to prove your case? Kasi nga, the DTI can't set prices at this point. Pero bakit may Of mga course. penalties? Kaya nga, so they have to prove profiteering, but it's going to be hard to prove. Ang So yung pagkakaalam 10%. ko, I mean, SRP is just that, right? It's suggested A retail proposal. price. Proposal. Hindi siya price ceiling. So, Kaya nga po kami po sa DTI po, ang aming pong kalihim ay nakikiusap po sa mga manufacturer po na huwag muna magtaas. At sila naman po ay nangako na within 30 to 60 days ay hindi po sila magtataas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Pero sir, iba May isa pong pang phase... problema, may isa pang concern, Mr. Yung panic buying. Nagmo-monitor ko yun, nakikita namin araw-araw, may mga picture kami ninyo paikot-ikot eh. May nakikita na ba kayo in the wet markets or supermarkets? Any indication na gano'n? Wala naman. Sa ngayon po, ma'am, wala naman po kami nakikita sa supermarket at grocery na iniukutan namin. Last Wednesday, kasama namin ang DA at si Presidente, nag-ikot kami sa Agora Market, ay hindi naman po kami nakakita ng mga panic buying po. Pero sabi nga po namin, pinakiusap po namin sa publiko, na sana po ay huwag po, dahil po sinusyon naman po ng gobyerno na maging stable po ang presyo at ang supply. Kasi po pagkakaroon po tayo ng artificial na kakulangan sa pangunahing bilihin kung magkakaroon po ng panic buying. Ano bang ibig sabihin ng panic buying, Mr. Buwag? Halimbawa, bibili ako ng pagkain for 2 months. Is that panic buying? Opo, kasi po ang point lang po natin, ano po ba yung habit natin sa pagbili ng mga pag nag-grocery tayo? Pag po tayo ay sa tingin niyo po ay sobra-sobra po yung binili natin kasi nasa nasa isip po natin yan na kailangan kong magtabi ng mga produkto ko baka kasi mamaya wala na ito. Doon masasabi yung panic buying. Pero sabi ko nga yung pangamba lang yun eh. Kaya totoo lang po, wala pong gano'n, hindi po tayo magkakaroon po ng kakulangan sa mga supply ng pangunahing bilihin. So wala kayong definition ng panic buying for now? Anong now ibig po, sabihin ng wala panic po. buying? Na pagsasabihan ka nung palengke na nagpa-panic buying ka na? Wala naman po, wala po. Kasi po, ang sabi ko nga po sa inyo, para pong yung sobra-sobra pong pagtatago ng pagkain po sa bahay nyo. Kasi meron po kami kasi definition sa hoarding, pero iba naman po yun eh. Sir, naintindihan ko sasabi niyo na nakausap ng Pangulo ang mga manufacturer. Pero yung mga manufacturer is only one sector ng merkado. You also have the retailers. And in the end, sila yung kausap o kahalubilo o katunggali ng consumer. How sure are we na dun sa sektor ng mga retailer hindi magtataas ng presyo gayong meron ng assurance na walang gagalaw ng 1 to 2 months doon sa manufacturing side. Kasi nga, may transportation cost ka eh. Konektado ron, Mr. Buwag, saan mo pipigilan yung yung pag-control ng presyo? Doon sa last mile o doon sa first mile? No, paano yung kasi yung retailers last mile na yun eh. That's the last mile. So saan ba nag-uugat 'yan? 'Di ba? Paano pag nagsimula yan Saan dito? yung bantayan? Wala kang choice kundi yung last mile. Talagang ganun yung magiging presyo. Which is sa definition nyo, pag more than 10% is profiteering.
Tama po. Kasi po ang DTI naman po ay nakikipag-ugnayan din sa mga retailer. Meron po silang mga asosasyon, yung mga retailers po natin. Nakikipag-meeting din po sila sa amin, sa DTI, through CPAB. At pinag-uusapan din about po rito sa mga para po maiwasan natin pagtaas pagtaas ng presyo ng bilihin. Tungkol din ba sa tanong nyo, of course, ang una po natin yung pinagbumulan po ng bilihin, yung po mga manufacturer, doon po tinitingnan po natin doon kung dapat wag po maging mataas yung ititinda nila o ibebenta nilang produkto sa mga retailer. Kasi po, domino effect na po ito. Kung mataas ang pagkakakuha ng manufacturer, papatong pa po yung logistic cost, paano na po yung retailer? Yung retailer po, kailangan mo mag-mark up pa rin, di ba? Yes, pero halimbawa, Mr. Buwag. galing Wait. sa magsasaka, dadali nila sa palengke yung kanilang produkto. Yung pagdala sa palengke sa produkto ay nag-100% increase dahil sa presyo ng langis. So, bawal sila mag-increase, no? Kahit ganun kalaki yung naging increase sa kanilang transport cost. So ano- I mean, yeah. coming back to my question, which is the same point of Ed and Ronald, I think, how do you distinguish yung legitimate pass-through, pass-on costs sa profiteering when in fact oil prices have jumped malaki in the past 3 weeks, di ba? 100%. So how are you going to distinguish that? Hindi na pwedeng yung 10%, I don't think holds in this scenario because this is a crisis. Kasi kailangan rin maging patas, sir. Kailangan rin maging patas sa lahat, pati dun sa mga... Siyempre, ayaw namin tumaas na mahigit 10% dahil consumer din Tama kami. po, Ang tanong ay Kasi paano gagawin yon, no? Kung tutusin po, sir, pag po tinignan natin yung takbo po ng pagpapatong po ng produkto mula po sa manufacturer, yung logistic cost po kumakatawan po sa 3 to 6% po ng total cost po nung mula sa sa manufacturing. At ito po ang nagiging issue natin because of sa ngayon yung logistic rate increase po ay umaabot na sa 30 to 50%. Yung po yung itinaas. Na kaya po nga po ang iniiwasan natin dito ay pumatong pa yung pagtaas po din ng manufacturing cost na ang sabi nga po ng mga manufacturer pinapangako nila na hindi muna sa ngayon. Lagi po namin sinasabi sa ngayon, hindi muna sila magtataas. Pero yung mga manufacturers, sir, nag-i-import din yung mga raw materials yan, di ba? Yeah. Opo. Kaya nga po, ano po ito kumbaga, domino effect po ito Of course, magkakaroon tayo ng issue sa yung dollar exchange rate natin, medyo mataas na rin po. At I'm sure yung mga imported products po nito, pag angkat po ay magtataas na rin po. Pero hindi lang po yung kaagad-agad magiging apekto sa manufacturing. Talaga po ang tinitingnan po ng kagawaran ay yung pong logistic cost kasi po ito po yung talagang ngayon, dahil po sa taas ng langis, talaga pong ito po yung magiging apekto agad. Pero sir, Pero nakakakuha na ba kayo ng report from yung manufacturers na nagkakahirapan na ba ng pagkuha ng raw materials nila from overseas? Kasi pati yung Ngayon mga po, madam, wala naman po pati sa kami paggawa nakukuha ng report tungkol po diyan at wala naman po sila sinasabi sa amin na nahihirapan po sila. Pero so there are also reports coming out quoting the Energy Regulatory Commission as saying na baka as early as April magtaas ng piso kada kilowatt hour yung signal sa kuryente. And that is going, if that does happen, that's going to have a huge impact on manufacturing. Tama po kayo po. Kaya nga po ang sinasabi po ng mga manufacturer, tinitingnan muna po sila. Ang pinapangako po nila, within 30 to 60 days ay hindi sila magtataas. Kung anong po mangyari in the future, sa ngayon po, hindi ko pa po masasabi about that. Hindi po kayo nagpa-plan for in Kasi, case sir, this war, Yung pong aming policy drags group on? po, yung Consumer Protection Advocacy Bureau, under po nila yung planning. Kami po kasi, ang grupo ko po ay nag-handle po ng monitoring. Sila po ang nag-handle po sa planning. Okay, sir, balikan ko lang para malinaw sa lahat kasi kami minsan naguguluhan din eh. So as far as DTI is concerned, SRP, of course, is suggested retail price. It is only suggested. It is not mandatory. However, kung sakaling lumagpas ka ng 10% doon sa presyo mo noong nakaraang buwan, pwede kang habulin ng profiteering. Tama po. Yung po balay ang paghuhugutan namin mga consumer na, teka, lumagpas ka ng 10%. Meron na bang nag-report, Mr. Buwag? Meron na ba Meron po, nagreklamo meron po ng mga mga nagre-report consumers po. na Oho. itong grocery na Nakaka-receive ito, po kami ng mga itong ganung report palengking po. ito, nagtataas ng mahigit 10%?
Kalimitan po, ang palengke po, ang grocery and supermarket po, meron po kami na-receive na mga, na mga report. So, pinarusahan nyo na. Opo, ito po ay on process po ng validation, babalidate namin totoo, at ito po ay magkakaroon po ng due process. Ano yung pinaka-light na penalty? First offense, 5,000 po. halimbawa. Fine po is 5,000 to 2 million. Okay. 5,000. So when you say in the process Parang ayuda. in the process of 5,000 yung penalty. Opo, nakadepende po Wait, ito wait, kasi wait. sa capitalization po Okay. nila. So when you say in the process of validation, ano yan? Pinupuntahan nyo mismo and then you talk to Yes the po. retailers and to the groceries? Is that right? Yes po. Okay. Pinupuntahan po namin yan kapag po naka-receive kami, kung nagkatop na po kami sa kinabukasan na po namin mapupuntahan yung pong ni-report po nila. At this point, wala pa pong nape-penalize. Yung pong because of dito sa pagtaas ng presyo ng langis sa ngayon po, wala pa po. Kasi iba naman po yung naging kwento natin kapag may kalamidad. Iba last year, yun po, meron po mga na-penalize doon. And how many cases are you looking at right now? Right now, sa ngayon, hindi ko pa po masabi yan. Dahil po, sabi ko nga po, wala pa naman po kaming nakikitang mga paglabag na validated, na validated. At may due process pa rin naman. I'm talking about the cases that are under validation. You said earlier that you're in the process Yeah. of validating the complaints that you received. So mga ilang kaso kaya yon? Here in Metro Manila, madam, meron na po kaming at least 7, if I'm not mistaken. Okay. And nationwide? IMS nationwide po, wala lang pong hawak kong data. Pakiulit, Mr. Buwag, anong penalty nyo sa mga lalabag? Diyan? Opo, ang penalty po sa mga lalabag po under po sa profiteering, ito po ay mula 5,000 hanggang 2 million po. At may pagkakulong po mula 5 years hanggang 15 years po. Hanggang 2 million pa pala. But- 5 to 15 years. So, mahaba naman. Pero malayo yun, Oo. 5,000 to 2 At million. may alam ba kayong nakulong na? Di ba? Mr. Buwag, may alam ba kayong nakulong na for profiteering? Opo, nung pong nung medyo bago-bago pa po ako sa DTI, if I'm not mistaken, that's Oo. 2010, meron po kami silang pa sa korte, no? Ang naging concern lang po dito ay nagpaliwanag po yung tinder, yung may-ari ng tindahan. Unfortunately po, nawala po ako ng information about doon kasi nung time pong yun, hindi pa po ako under sa monitoring group eh. Pero meron po, na-file kami sa korte. Sir, yung kinikwento nyo nung bago pa lang kayo sa DTI, ang tagal na nun. 2010 po yun, madam, sir. 2010. Yes, Opo. sir. That's going 16 years ago. Opo. Pero marami po kasi kami yung fines po, inaano po namin ng Oh, fines. Mr. Buwag, that was my point at the start nga, which is that profiteering in this country is very hard to prove, lalo na kapag may crisis like as we are experiencing right now. I don't think the 10% will hold anymore kasi nga the price of oil everywhere in the world has gone up. So do you think you guys might look at readjusting your assumptions about profiteering at this point? Yes po. Lahat naman po ito under po review po ng aming pong policy group. If ever po sa tingin namin na mali na po yung aming pong mga datos o yung aming pong tinitingnan mga porsyento ay pwede na po i-adjust pero subject pa rin po sa approval po ng aming pong policy group. Kasi ang naalala ko dun sa sinasabi ni Ami na yung kinukulong talaga is you have to prove that it has that they've repeated it over a period of time, that they're habitually profiteering. Parang Hindi recidivist. Hindi lang yung one-off na profiteering Third offense. kinulong ka agad. Let's make that clear, no? Kasi usually ang penalties for profiteering is only 5,000 and yun nga the DTI itself, I know, finds it very hard to prove profiteering. So Yes, so po. lahat ng mga kaso na natanggap nyo at this point in time, I'm just wondering how you're going to strengthen your oversight mechanism here para masigurado na, okay, kung talagang may profiteering, that you hold those accountable and not just slap them with a 5,000 peso fine, right? So, yes po. Kung malaki kang company, dahil mo abogado. Ang hirap mong kasuhan. That's the other thing. Oh. Kung ikaw ay isang Oo. stall lang sa palengke, madali Oo. kang kasuhan. And wag naman ganun sana, sir, no, na only the small players are getting penalized. Alam mo po, just for your information, ma'am, doon po sa mga profiteering pong case namin because of the calamity, marami pong malalaking kumpanya. Malaking tindahan po ang nakasuhan doon. Di ba yung mga At this point, gusto ba ng DTI that
President Marcos calls a state of emergency para magka-price freeze na tayo? Is that something being talked about? Sa ngayon po, wala pa pong stand ang aming pong DTI Secretary. Hindi ko pa po narinig na nasabi po dyan. Pero if ever po, ang DOE po ang magsasabi o mag-recommend po sa Pangulo kung kakailanganin po magkaroon ng state of national emergency. Pwede rin mag-recommend ng DTI, sir. Any agency Yes, can sir, recommend pwede for that matter. I mean, of course, it's up to President Marcos, but any agency can recommend. Sabi kasi ni Yes, po. Yusek Claire Castro, walang emergency eh. So baka pag nag-recommend kayo, baka kasi walang krisis. Ano ba? Si Walang Garin. krisis eh. Walang Si Sharon Okay. Garin yun. We'll No oil Wala ring oil. crisis. we'll leave kasi walang oil, walang crisis. We'll leave that there. But thank you so much for talking you, sir. to us and explaining Thank you. all of that. That was Mr. Mr. Joel Joel Buwag from the Buwag. DTI. Salamat, sir. Maraming salamat Thank po. you.